Midnight Man. Kumusta po sa inyo dyan, Sir Mac? Ako po si Romnick. Magkukwento lang ako ng personal na karanasan ng lolo Nelio ko. Nangyari ito noong 1960s pa, sa isang gubat sa Bukidnon. Doon kasi siya lumaki. Doon din niya nakaengkwentro ang isang hinihinalang aswang. Madaling araw nito, nangaso si Lolo Nelio. Kasama niya ang mga kaibigang sina Kalbo at Roden. Gawain na kasi talaga yon ng magbabarkada mula nang matuto sila sa kanika nilang mga tatay. May dala silang kanya-kanyang mga itak at kawayang pinatulis. Meron ding lubid at sako. Meron din silang baong mga nilagang itlog at supot na may konting asin. Doon sila sa isang gubat malapit lang sa kanilang baryo. Habang naglalakad ay may natanaw si Kalbo sa isang dako. Napatingin doon sina Lolo Nelio at Roden. Nakita nilang may gumagalaw sa malapit na halamanan. Dahan-dahan silang lumapit. Maingat. Lalo at buwan lang ang liwanag nila noon. Hindi sila pwedeng gumamit ng lampara kasi baka lumayo ang mga hayop. Hindi nagtagal ay natanaw na nila yung nasa likod ng mga halamanan. Nanlaki ang mga mata ng tatlo. Isang baboy ramo ang nakita nila, Sir Ma. Napakalaki noon at itim na itim. Sa estima ni Lolo ay halos 2 tao ang laki noon. Natuwa agad si Roden. Sabi niya ay hulihin na agad nila yung baboy. Sigurado kasing tiba-tiba sila kapag nahuli nila yon. Pero pinatahimik siya ni Lolo Nelio. Napansin kasi niya na may kinakain yung baboy ramo na nakasalampak sa damuhan. Medyo madilim na ron, kaya hindi nila makita ng maayos. Pero tumitig sila ng maigi doon. Hanggang sa napagtanto nilang unggoy ang kinakain ng baboy ramo. Nagkatinginan sila. Imposible kasing makahuli ng isang unggoy ang isang baboy ramo. Una ay hindi naman ibang mga hayop ang karaniwang kinakain ng baboy ramo. Ikalawa, paano naman makakahuli ng isang maliksing hayop ang isang baboy ramo? Kinabahan si Lolo Nelio. Doon pa lang ay sigurado na siyang hindi ordinaryong hayop gubat ang nakikita nila. Kahit sina Roden at Kalbo ay iniisip na ring lumayo na lang. Pagkasi pinagtangkaan nila yon. Tapos nagkataong pumalya sila. Tsak na sila ang hahabulin at lalapain nun. Ayaw nilang sumugal. Lalo at hindi nila alam kung anong kayang gawin ng isang yon. Masyadong delikado. Unti-unti silang umatras palayo sa halamanan. Pero bago pa man sila tuluyang makalayo, ay napalingon na sa kanila ang baboy ramo. Lalong nanindig ang balahibo ni Lolo Nelio. Natamaan kasi ng liwanag ng buwan ng mukha nun. At nakita niyang para yung pinaghalong mukha ng tao at baboy. Sunod ay namalayan ni Lolo na sumusugod na sa kanila yung hayop. Doon na sila napasigaw at napakaripas ng takbo. Nauna si Lolo Nelio. Kasunod lang niya sina Kalbo at Roden. Alam ni Lolo na mahihirapan silang makalayo kasi asukal ang gubat. Kaya naisip niyang magtago. Sinabi niya yun sa dalawa. Pero hindi siya narinig. Tuloy-tuloy lang na tumakbo ang mga ito. Nabitiwan pa nga nila ang ibang mga gamit sa pangangaso. Ang ginawa ni Lolo ay sumuot na lang siya sa likod ng isang punong yakal na may katabing malaking bato. Hawak pa niya ang kanyang itak at pinatulis na kawayan. Nasa bulsa naman niya ang supot ng asin para sa baon nilang nilagang itlog.
Ilang sandali pa ay natahimik na ang paligid. Hindi na niya marinig ang mga kasama. Nag-alala si Lolo kasi baka napano na sila. Nilabas niya ang supot ng asin. Naglagay siya ng konti sa bumbunan niya. Sabi kasi ng matatanda, makakatulong yon para hindi siya mahanap agad ng mga aswang o ng ibang mga elemento. Hinanda rin niya ang dalawang kawayan. Pagkatapos ay sumilip siya paunti-unti sa pagitan ng puno at ng malaking bato. Nakita niyang naroroon pa ang baboy ramo. Inaamoy-amoy nito ang paligid. Siguro ay hinahanap siya nito. Napansin din niya ang lubid na naiwan ni Roden at Kalbo. Doon na nakabuo ng plano si Lolo. Naghintay siya ng ilang sandali. Nakita niyang lumapit sa harap ng bato ang baboy ramo. Nang tumalikod dito ng konti, doon na siya lumabas. Sinunggaban niya ito at sinaksak ng matalim na kawayan. Napahiyaw yung hayop. Pero hindi yon hiyaw ng baboy, Sir Mac. Kundi garalgal na hiyaw ng mababangis na hayop sa gubat. Paulit-ulit pa niyang pinagsasaksak yung baboy ramo. Pumapalag ito. Nakagat si Lolo sa binti. Pero hindi tumigil si Lolo Nelio. Sinaksak niya yung baboy sa may nguso para bumitiw ito sa pagkagat. Hanggang sa napansin na ni Lolo na nanghihina na yung baboy. Kahit siya ay nahihilo na rin. Hindi niya alam kung anong meron sa kagat nun, pero nangangalay ang katawan niya. Mabilis niyang kinuha yung lubid na naiwan ng mga kasama niya. Tinali niyang maigi yung baboy. Sinigurado niyang hindi ito makakawala. Sinaksak pa niya ito ng ilang ulit para siguraduhin hindi na ito gumagalaw. Nang matapos ay doon na siya lumayo ng ilang hakbang. Naupo siya sa paanan ng punong yakal para magpahinga. Namamanhid na ang binti niya na nakagat ng baboy. Umiikot na rin ang paningin niya. Hinilot-hilot niya ang ulo at bandang leeg. Pero hindi yun nakatulong. Talagang nangihina na siya. Kaya sumalampak na lang siya sa katawan ng puno at pumikit. Hindi alam ni Lolo Nelio kung gaano siya katagal nakatulog. Nang magising siya ay madilim pa rin. Hindi pa sumisikat ang araw. Pero nagulantang siya nang malamang nakatali na siya sa puno. Yung mismong lubid na pinangtali niya sa baboy ramo ang gumagapos sa kanya. Ginala niya ang paningin at nakita nga niya ang baboy ramo na nakatayo ilang metro mula sa kanya. Kitang-kita ni Lolo na hindi talaga pangkaraniwan ang mukha nito. Ang mga mata nito ay parang mga mata ng tao na nakatitig sa kanya. Buong akala ni Lolo ay katapusan na niya nun. Pero nagtaka siya nang tumalikod ang hayop at lumakad palayo. Nagtanong si Lolo kung ano ba talaga ito. Kung aswang ba ito o iba pang nilalang. At kung ano ang kailangan nito sa kanya. Lumingon lang ito sandali tapos ay nagpatuloy na sa paglalakad. Makalipas ang mga isang oras, ay bumalik na sina Roden at Kalbo. Kasama ng mga ito ang kanilang mga tatay at ilang mga taga-baryo. Tinulungan nilang makawala si Lolo Nelio. Hinalugog din nila ang paligid pero hindi na nila nakita ang baboy ramo. Hinala ng mga tao ay isa nga itong aswang. At siguro raw hindi nito kinain si Lolo. Kasi busog pa ito sa unggoy. Hello sa inyo, Sir Mac.
Ako si Ronel. Company driver dito ngayon sa Middle East. Sumulat ako sa inyo para isalaysay yung naranasan at nasaksihan ko dati. Year 2007 nun. At 19 years old pa lang ako. Doon ito sa pinagmulan kong probinsya sa Oriental Mindoro. Mag-isa na lang ako sa buhay nun. Kasi kakamatay lang ng tatay ko. Namasukan akong houseboy sa bahay ng isang mayamang pamilya. Negosyante yung nanay. Wala na raw yung tatay kasi lumayas. At may kakaibang anak na dalaga si Madam. Tawagin na lang natin yung dalaga na si Angie. Pagkarating ko roon ay dinala ako ni Madam sa isang kwarto sa second floor. Pagkapasok, una kong napansin na amoy sampagita sa loob. Pero nakapagtataka. Kasi wala namang pwedeng pagmulan yung amoy. Napada ko yung tingin ko sa kama. Doon ay nakita ko si Angie. Kakaiba si Angie kasi nakagapo siya sa sarili niyang kama. Maganda siya pero payat na payat at mukhang matamlay. Napakaputla rin. Halatang hindi nasisikatan ng araw. Sabi ni Madam, kaya raw ganun si Angie dahil may karamdaman ito. Kailangang itali kasi nagwawala kapag sinusumpong. Nagiging mapanakit daw ito. Sabi rin niya, siya na raw ang magpapakain kay Angie. Pagtuunan ko lang ng pansin ng ibang mga gawaing bahay. Kasama na ang paglilinis sa kwarto ng dalaga. Matapos magbigay ng mga paalala ni Madam, ay nagsimula na ako sa trabaho ko. Hindi mawala sa isip ko ang kuryosidad tungkol kay Angie. Pero pinilit ko lang mag-focus sa mga gawain ko. Hanggang sa pumunta na ako sa kwarto niya para maglinis. Sumalubong ulit sa akin yung amoy sampagita. Habang naglilinis ay mayat-maya ang sulyap ko kay Angie. Nakatingin siya pabalik sa akin pero hindi siya umiimik. Mukha siyang malungkot. Siguro dahil sa kalagayan niya. Napatingin din ako sa lobby niya. Napansin kong kakaiba ito kasi kulay itim. Parang gawa sa abaka. Tapos binabad sa kung anong pangkulay. Binalik ko ang pansin sa pagwawalis. Pero makalipas ang ilang minuto ay napukaw ang pansin ko nang magsalita si Angie. Mahina lang ang boses niya. Tapos parang namamalat. Siguro dahil nanunuyo ang lalamunan niya. Nakikiusap siyang kalagan ko siya. Kabado akong sumagot. Sabi ko sa kanya hindi pwede. Kasi baka magalit ang mama niya. Ayoko syempreng mapasama kay Madam, lalo at bago pa ako ron. Nakita kong lalong lumungkot ang mga mata ni Angie. Pagkatapos ay hindi ko na alam kung anong nangyari. Basta bigla na lang akong nakaramdam ng matinding lamig. Napansin ko rin na dahan-dahang nawala yung amoy sampagita sa kwarto. Napalitan yun ng amoy masangsang. Kaamoy ng nabubulok na patay na daga. Kinilabutan ako. Tumingin ako kay Angie. Nakatitig pa rin siya sa akin. Nakikiusap pa rin ang mga mata niya. Gusto talaga niyang kalagan ko siya. Pero dahil nga hindi pwede ay madali na lang akong nagpatuloy sa paglilinis. Tiningnan ko ang buong kwarto. Baka mahanap ko yung pinagmumulan ng amoy. Kaso wala naman akong matagpuan. Pati nga ang mga cabinet ni Angie ay tiningnan ko rin. Kaso wala talaga. Akala ko noon ay mapapagalitan ako ni Madam. Pero bago pa man ako umalis sa kwarto na yon, ay nawala na yung masangsang na amoy. Napalitan na ulit ng amoy sampagita. Pati yung kakaibang panlalamig ko ay nawala na rin. Tumingin ako ulit sa dalaga. Napansin kong tulog na siya. Nalungkot ako. Naawa kasi ako sa kanya.
Pero ayun nga, hindi ko kasi talaga siya pwedeng kalagan. Kaya lumabas na lang ako ng kwarto niya. Inasikaso ko ang iba pang mga gawain sa bahay. Sumapit ang gabi. Binigyan ako ng maayos na hapunan ni Madam. Mabait naman ang amo ko. Pero ramdam ko pa rin talaga na may tinatago siyang kulo. Kaya ayokong pakampante. Pagkatapos naming maghapunan ay naghugas na ako ng pinggan. Tapos pumunta na sa ekstrang kwarto ng bahay na yon. Yun nga lang ay hindi ako makatulog, Sir Mac. Gumugulo sa isip ko ang tungkol kay Angie. Naglalaro sa utak ko ang kakaibang pakiramdam ko nang nasa kwarto ako ng dalaga. Pati yung panlalamig ko tsaka yung misteryosong amoy bulok. Hindi nagtagal ay bumalandara rin sa isip ko ang mga mata ni Angie. Ramdam ko kasi talagang gusto niyang makalagan. Hanggang sa hindi ako nakatiis. Naisip kong puntahan siya at kausapin. Hindi ko naman siya kakalagan eh. Kakausapin ko lang. Baka kasi makatulong para gumaan kahit paano ang pakiramdam niya. Pagkarating doon ay sumalubong agad sa akin ang kakaibang lamig at ang amoy masangsang. Hindi ko alam kung paano ko nalaman. Pero naisip ko agad na malungkot na naman siguro si Angie kaya ganon. Sinarado ko yung pinto. Lumapit ako sa kama niya. Nakita kong gising siya noon. Malungkot siya pero nagtataka ako kasi hindi siya umiiyak. Kinausap ko siya. Nagpakilala ako. Sabi ko rin na pwede niya akong kausapin. Pwede siyang maglabas ng hinanakit sa akin. Ang kaso wala naman siyang ibang bukong bibig kundi ang pakiusap, nakalagan ko siya. Hindi na raw niya kaya. Ayaw na niyang manatiling nakagapos. Gusto na niyang makalaya. Sa paglipas ng mga minuto ay patindi ng patindi ang masakit na amoy sa hangin. Ang lamig din ay kumukurot na sa mismong kabutuhan ko. Pakiramdam ko nga ay naninigas na ang kalamnan ko at naging yelo. Si Angie naman ay tuloy-tuloy pa rin sa pakikiusap sa akin. Napatingin ako sa mga mata niya. Nag-uumapaw ang kalungkutan doon. Parang napapasa na niya yon papunta sa damdamin ko. Hanggang sa namalayan ko na lang na hinahawakan ko na yung lubid na itim. Sandali pa akong tumigil kasi nag-alinlangan ako. Pero tinuloy ko pa rin ang ginagawa. Kinalagan ko si Angie. Hinanda ko na ang sarili ko na magwala siya. Sa isip ko, ibabalik ko na lang kung sakali. Pero hindi ganoon ang nangyari, Sir Mac. Hindi siya nagwala. Hindi siya nanakit. Bagkus ay ngumiti lang siya sa akin. Nagpasalamat siya. Sabi niya makakapagpahinga na rin siya sa wakas. Pagkatapos ay ewan ko. Basta unti-unting naging abo ang kanyang katawan. Naging abo ang kanyang kalamnan. Naiwan lang ang kanyang mga buto sa kama. Kasabay noon ay nawala rin ng malamig na hangin. Wala na rin ang amoy masangsang o amoy sampagita. Natakot ako. Kaya dali-dali kong kinuha ang mga gamit ko at lumabas ako ng bahay. Tumakas ako bago pa magising si Madam. Makalipas ang mga isang buwan ay palihim akong bumalik doon. Nagtanong-tanong ako. Nalaman kong pinaghahanap pala ni Madam ang huli niyang naging houseboy. Pinatay daw nito ang kanyang kaisa-isang anak. Pero nagtataka ang mga kapitbahay. Dapat kasi ay 5 taon nang patay si Angie. Kaya paanong mapapatay yung dalaga ng isang bagong houseboy? Siguro po ay iwan ko na lang sa inyo ang palaisipan na ito. Hindi na rin kasi ako nag-usisa lalo. Tuluyan na rin akong lumayo sa lugar na yon mula noon. Mahirap na. Baka makita pa ako ulit ni Madam.
Ang dalangin ko lang sana, nasa maayos na kalagayan si Angie ngayon kung nasan man siya. Good day po, Sir Mac. Ako si Rebecca, 33 years old na TL sa isang BPO company. Mag-isa akong naninirahan sa apartment unit ko dito sa Pasig. Dito rin nangyari itong ibabahagi kong experience. Noong 2024 lang ito nangyari. Isang araw ay dumalaw sa akin ng mama ko. Si mama po ay sarado kandado relihiyoso. Kung pwedeng araw-araw magsimba ay gagawin niya. Kabaliktaran naman ako. Agnostic kasi ako. Hindi ako naniniwala sa Panginoon. Hindi ko na lang ididetalye rito. Basta may sarili akong mga kadahilanan. Sa pagbisita na yon ni Mama ay may binigay siya sa akin. Rebulto ng isang santo. Hindi ko sasabihin kung sinong santo mismo yon. Basta maliit lang po yung rebulto. Nasa isang dangkal lang. Nagpasalamat na lang ako para wala ng gulo. Tapos kumain kami sa labas. Kinagabihan noon ay bumiyahin na pauwi si Mama. Ako naman ay umuwi na rin agad sa apartment. Yung rebulto ay nilagay ko sa ibabaw ng cabinet ko sa kwarto. Malaking cabinet na lagpas tao. Pahiga ang pagkakapwesto ng rebulto para hindi ko laging nakikita. Pagkatapos ay natulog na ako. Kinabukasan po noon ay nawindang ako, Sir Mac. Gumising kasi akong nananakit ang bandang leeg ko. Nabahala ako. Agad akong humarap sa salamin. Talagang napamaang ako nang makitang may pasa sa leeg ko. Kung titingnan ay para talaga siyang pasa na gawa sa lubid. Kinilabutan ako. Mag-isa lang naman kasi ako sa apartment ko. Walang ibang pwedeng gumawa nun sa akin habang tulog. Nagtaka rin ako kung bakit hindi ako nagising. Chinek ko ang buong unit. Walang anumang bakas na may ibang taong pumasok. Pero hindi pa rin ako mapanatag. Kaya pag uwi ko kinagabihan ay dumaan ako sa hardware. Bumili ako ng pang-double lock sa mga pinto. Sinigurado kong nakalock ng maigi ang lahat ng mga pinto bago ako natulog. Sinarado ko rin ang mga bintana. Pero kinaumagahan ay may bagong mga pasana naman sa leeg ko, Sir Mac. Talagang natatakot na ako para sa kaligtasan ko nun. Kaya nagsumbong na ako sa landlady ng apartment. Kahit siya ay nabahala rin ang makita ang kalagayan ng leeg ko. Siya na rin nga mismo ang nagsabing tingnan namin ang mga CCTV sa bakuran. Yun nga lang ay wala naman kaming nakitang kakaiba. Walang pumasok sa mga pinto at bintana ng unit ko sa magdamag. Dumaan ang araw na yon. Hindi talaga ako mapalagay. Pag uwi ko kinagabihan ay ilang ulit kong sinuyod ang buong unit ko. Wala talagang palatanda ang may ibang tao ron. Malinis ang sala, kusina at banyo. Hindi naman binuksan ang pwersahan ng pinto o bintana. Tiningnan ko ang cabinet. Maayos din ang lahat. Sumilip ako sa ilalim ng kama. Doon ay nagtaka ko. Nakabukas yung mega box na lagayan ko ng mga art materials. Mahilig kasi akong gumawa ng kung ano-anong art. Sa gilid ng mega box ay nakalabas na yung ibang mga gamit ko. Nakakalat sila. May paintbrush, lapis, gunting at lubid. Pero bukod doon ay wala akong makitang ibang wala sa ayos sa buong unit ko. Binalik ko sa kinalalagyan nila yung mga gamit na yon. Maliban sa gunting na nilapag ko sa side table.
Buti nang may mahablot akong panlaban kung sakali. Hihiga na sana ako nang may nag-doorbell sa unit ko. Pinuntahan ko yon. Bumungad sa akin ang landlady ng apartment. Kinumusta niya ako. Sinabi ko naman ang napansin kong pagiging magulo ng mga art materials ko. Pumunta siya sa kwarto ko. Kita kong nakikiramdam lang siya pero pansin ko ring umiiling-iling si Manang. Makalipas ang ilang minuto, sinabi niya sa akin may kakaibang bigat sa hangin doon sa kwarto ko. Hayaan ko raw. Magiging alerto siya kung may mangyari mang hindi maganda. Tsaka pwede ko rin daw siyang tawagin kahit anong oras sa magdamag. Napanatag ako sa sinabi ng landlady. Kaya pagkaalis niya ay agad na akong nahiga. Yun nga lang ay hindi ko pa rin talaga makuha ang antok. Nakadilat lang ako habang nakahiga sa kama. Parang nag-aabang ako kung anong mangyayari. Pero nakatulog pa rin ako. Sunod ko na lang na malayang sumasakit na ang pisngi ko. Napabalikwas ako ng bangon. Nakita ko si Manang sa gilid ng kama ko. May nakatali ring lubid sa leeg ko. Yun yung lubid na dapat ay nasa megabox ko. Tinuro niya kung saan nakakabit yung kabilang dulo ng lubid at nanlaki ang mga mata ko. Nakakabit ito sa mga braso noong rebulto noong santo. Hindi lang simpleng kinabit o tinali doon. Para talagang naging kabahagi ng rebulto yung lubid. Sa takot namin ni Manang ay agad naming pinutol yung lubid. Pagkatapos ay sinunog namin yung rebulto sa bakuran. Yun nga lang, gawa yun sa bato. Kaya kinailangan pa naming itapon yon sa malayong lugar. Mula noon ay naging maayos na ang tulog ko. Tinawagan ko rin si Mama makalipas ang ilang araw. Pahapyaw ko lang na binanggit kung saan niya nakuha ang rebultong bigay niya sa akin. Hindi ko kinuwento ang buong pangyayari dahil ayokong mag-alala siya. Sir Mac, nabigla ako sa sinabi niya. Wala raw siyang binigay na rebulto sa akin. Paano raw mangyayari yon? Kasi hindi naman daw siya dumalaw sa akin nung nagdaang linggo. Hindi ko nalang pinilit. Ayun nga, ayoko siyang mag-alala. Pilit ko nalang binaon ang pangyayaring yon sa limot. Hindi na rin naman kasi bumalik yung misteryosong rebulto sa bahay ko. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Sir Mac. Salamat po sa pagbabasa.